Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, yung topic po natin for today is, nagkukomunyon ba kayo? And may concept po ito na communion. Communion is a sacrament instituted by Christ in which believers spiritually partake of His body and blood through faith. It is more than just a memorial. It is means of grace where Christ is truly present, not physically but spiritually, to nourish His people. And may kita po natin to sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. For I received from the Lord what I also passes on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my body. Do this whenever you drink it, I remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim Lord's death until it comes." Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkaluno, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinili sa piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang paalala sa akin. Patapos ang maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na nagtitibay sa ang aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gagawin niyo ito bilang paalala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipahayag na ang Panginoon ay muling babalik sa kanyang pagkabuhay. So, ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, first teaching natin, communion is a fellowship with the real presence of Christ. So, yung communion po, ginagawa po natin to with the presence of our Jesus Christ, na ginagawa natin to because of Him and not for ourselves. So, sa second teaching naman, communion is a remembrance of death and resurrection of Christ until He comes again. So, nagpapabaptize nga tayo, diba? Or nagko-communion tayo. Dahil yun sa pagkamatay ng Panginoon and muling pagkabuhay niya until muli siyang dumating at tayo'y kukunin na ng Panginoon. So, sa third communion naman, spiritually nourish the believer. So, pag nag-communion ka kasi, ito yung paniniwala mo na super malawak na yung paniniwala mo sa ating Panginoon. Ngayon naman, share ko naman sa inyo yung natutunan ko sa ating application. First application, meron po pala ito na how to administer the Lord's Supper. So, first po sa ating application, pray and confess our sin to God. So, yung mga kasalanan po natin nagagawa, i-confess po natin to sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay na nagagawa natin, at huwag tayong atubili na hindi ito sabihin sa ating Panginoon. So, sa second naman, meditate on the death, resurrection, and second coming of God. So, yung pagkamatay ng ating Panginoon, lagi natin siyang alalahanin, and yung muli niyang pagkabuhay, at saka, kasi diba nga babalik na ulit ang Panginoon, yung unang coming niya is yung binigay niya yung kanyang nag-iisang anak, and yung sa second coming niya is mangyayari pa lang. So, sa third application naman po, read 1 Corinthians chapter 11 verse 23-26 and partake of the body and blood of Christ. Kasi binigay na sa atin yan ng Panginoon. So, ang gagawin na lang natin is pagbulay-bulayan to araw-araw, nang sa ganun malaman natin kung ano nga ba yung mga meaning, mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon naman, sa discussion na tayo. Does your church often practice communion? Why should you practice
why should you participate in communion? So, yung church po kasi nagkakaroon po sila ng once a month na communion, and ito po yung first week lagi ng month. So, uh, dapat din di tayo makipag-participate dito dahil nga ang represent noon is yung dead resurrection and yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.